Hello mga ka-planters, ang first video po natin ngayon ay tips po para po tayo magkaroon ng isang bonsai. At ang una ko pong halaman na bonsai na ipakita sa inyo ay itong ginawa kong lucky plant. Ay papakita ko po sa inyo kung papaano po tayo gumawa ng isang bonsai. Dapat mong simula tayo sa maliit pa lang siya. Mga ka-planters, ang video po pala natin ngayon ay wala pong aktual na paano siya gawin. Sasabihin ko na lang po kasi yun nga, hindi ko ni-expect na iba-vlog ko ito. Maganda ang bonsai kapag bonsai talaga ay mas mahal ang presyo kung sa bentahan po mas mahal ang presyo nila kaysa yung nakapaso lang na halaman. Ang unang video po natin ngayon ay ang money tree. Alam niyo ba ang money tree ay isa itong lucky plant na maituturing natin. At magagawa din po tayo dito ng video para sabihin sa inyo kung anong meron sa money tree na ito. Pasensya na po kayo, first time video po natin to, first video, kaya medyo hindi pa ako sanay magsalita at hindi pa ako ready ipakita sa inyo yung aking mukha kasi pangit po ako pangit po ako. Hindi, joke. Isa po akong nanay, may dalawa ng dalagang anak. Sa kanilang po ako magpi-face reveal pag kayong darating na yung tamang panahon kasi hindi pa ako sanay, kaya ang gusto ko lang mangyari sa inyo dito, yung mga mahihilig sa plants, napakaganda talaga kapag meron tayong bonsai plants kasi napakaganda talaga niya tingnan sa ating paligid ng bahay, kahit ilang piraso lang sila, kahit maliit lang ang bahay mo, kapag tayo merong bonsai, ang ganda-ganda niyang tingnan, mas social sa tingnan kaysa mga sa halaman na nakapaso. Depende po sa inyo yan kung gusto nyo talaga magkaroon ng bonsai plants. Una, bago ako magkaroon ng ganitong bonsai, bumili po ako nung siguro mga 1 year ago na. Wag nyo lang masyadong intindihin pag kayo ay naghahalaman. Basta't nasa puso nyo ang paghahalaman, matuto kayong maghintay kung kailan siya gumanda. Mas maganda kasi yung magsisimula ka sa maliit pa lang sila at ikaw mismo ang nagpalaki sa kanila. Mas doon mo makikita na mas mapapamahal kayo sa kanila at matutuwa kayo dahil kayo mismo ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Kaysa bibili kayo ng bonsai na siya. Dahil ang mahal po talaga pag bumili kayo ng bonsai na po siya na halaman. Alam niyo po, nung magkaroon ako nito noon, baby pa po yan, maliit pa po siya, at binili ko lang po siya ng 50 pesos na nakabreed na po siya. Yan, ganito lang po siya kalaki noon nung binili ko po siya. At mas maliit pa dyan, 50 pesos nga lang, di ba? Pagkatapos, transfer ko siya sa paso. Then, naisipan ko, medyo lumalaki na siya, tumatangkad. Inisip ko tuloy na gawin ko siyang bonsai kasi ang pagkaalam ko, kahit ano naman pong halaman pwedeng gawing bonsai, kaya ito transfer ko siya dito sa paso na pang bonsai talaga, itong semento na ito. Tapos yung pag kayo nakapunta sa mga bilihan ng halaman, or meron din naman tayo sa mga online kapares nung Lazada, Shopee, ganun, marami tayong mga maliliit na halaman kung gusto nyo magsimula sa maliit. Bukod sa libangan, napakaganda talaga sa pakiramdam magkaroon kayo ng isang bonsai na halaman. At isa pa, lucky plant siya. Kung wala po kayong paso na pang bonsai, pwede po yung ganito, kapares itong sa akin, yung sa mineral water. Yan, na bote, yung bilog. Iksian nyo lang na pang bonsai talaga siya para makikita nyo talaga kapag nagkaroon na siya ng malalaking ugat na puno.
para bonsai na bonsai talaga siya tingnan. Kapag po kayo ay wala pa pong budget na pangbili ng pang bonsai na paso, pero mas okay talaga, mas maganda siya tingnan talaga kung naka bonsai siya na paso. Pero kung wala pa po kayong budget, kapares ko, ito lang muna, sa galon lang muna ng mineral water, di ba maganda pa rin naman, no? Saka na lang natin sila ilipat pagka naka-LL na tayo. So yan lang po mga ka-planters. Simpleng tips lang po. Kailangan mahaba ang pasensya. Huwag ka agad-agad na mag-asa na magkakaroon na kayo ng kaagarang bonsai. Kung talagang kayo ay mahal nyo ang paghahalaman at wala naman kayong budget para magkaroon ng bonsai, ganito na lang gagawin nyo kapares yung ginawa ko. Malay natin, dahil ang bonsai natin ay isa pang tinatawag na lucky plants, dahil dito suswertehin tayo. Kaya positive lang mga ka-planters. At dahil ako ay bihasa na sa pagtatanim ng mga halaman at green thumb po talaga ako, dalaga pa lang po ako, ay mahilig na po akong mag-alaga ng mga halaman. Kaya ibibigay ko ang mga tips sa inyo sa abot ng aking makakaya para po makatulong sa inyo. May iba pa po akong mga halaman dito sa harap ng aking bahay, pero hindi ko muna po ipapakita sa inyo. Saka na lang po paggagawan ko na po siya ng content. So hanggang dito na lang po mga ka-planters. Sana po ang unang video po natin ay magugustuhan nyo at umasa po kayo na sa susunod pong video ay matutuwa po kayo kung ano sa mga tips na mga ibibigay ko po sa inyo sa ating mga bonsai at sa ating mga lucky plants mga ka-planters. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa akin at sa panonood ng ating unang video, at makakaasa po kayong marami po kayong matutunan na tips, na bago pong tips. Ito po ay bagong video, fresh na fresh pa po ang ating video, kaya dapat yung malaman ang mga tips na hindi nyo pa alam. Sana po ipagkatiwalaan nyo po ako mga ka-planters para magiging maganda po ang inyong mga halaman. Kung kayo po may mga halaman na hindi na masyadong naaalagaan, parang napapabayaan na, magkaroon po sana kayo ng time para mapaganda nyo po ang inyong halaman. At kapag ito'y gumanda na po, tsak po na magiging good vibes po sa inyo yan at makakatulong po yan sa inyo bilang stress reliever po natin ang mga plants talaga, sa totoo lang po talaga. So hanggang dito lang po mga ka-planters. Bye bye po and see you on our next video. Mag-ingat po kayong lahat.